Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Christopher Canoy, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! If you can do it, then this sincerity is not acceptable to me. Sayang naman, I'm afraid you can't do it at all. Just give it a try. Kung hindi ko na kaya, wala nang iba. Pagdating ng mga reinforcements mo, automatic na susuko ako ng paglaban at susuko ng masunurin. Paano? Ang taya na ito ay syempre kapaki-pakinabang at hindi nakakapinsala sa espesyal na sugo sa puti. Dapat mong malaman na kapag nanalo ang taya, ito ay katumbas ng pagpapasuko niya kay Han Sanchen sa ibang paraan. Pagkatapos ito ay magiging isang mahusay na tagumpay. Hindi, to be precise, dapat dingdinggang. Total, ayon sa kanilang mga nakatataas, ilang taon na silang naghahanda para harapin si Han Sanchen ngayon. Kung madakip si Han Sanchen, hindi maiisip ang gayong gawa. At anong presyo ang binayaran niya? Wala namang gastos. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iwas lamang sa espada ni Han Sanchen sa kanyang leeg ay 10,000 beses na mas madali kaysa sa pagkuha ng inisyatiba upang makuha si Han Sanchen. Bakit hindi gawin? Okay, kung maglakas loob kang maglaro ng ganito at laruin ito ng malaki, bakit ako tatanggi? Ngumiti ng nakakainis ang espesyal na sugo. Dahil pumayag ka, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari kapag natalo ka. Pahalagahan ang karagdagang mga detalye. I want you to tell me everything you know and what I asked you, kaya mo ba? Sabi ni Han Sanchen. Ang pagtataksil sa may-ari ng nayon, pagtataksil sa sikat na tindahan, at pagsasabi kay Han Sanchen ng sikreto ay talagang isang malubhang krimen. Alam na alam din niya na kapag ginawa niya ito, pahihirapan siya hanggang mamatay ng sikat na tindahan. Ngunit ang walang magawa ay ang tukso ng Han Sanchen ay napakalaki, at walang sino man ang makatatanggi sa gayong dakilang tagumpay. Siyempre ang pinaka-importante ay hindi niya talaga akalain na magagawa ni Han Sanchen. Hindi man niya kayang talunin si Han Sanchen, hindi niya kailangang lumaban ng husto, maaari lang siyang magkaroon ng sarili niyang mga tauhan para harangin siya. Bukod pa rito, mayroon siyang pangkat ng daba sa ilalim ng kanyang utos, na bumubuo ng Tiang ang Bagua Formation. Ang Tiang ang Bagua Formation ay napakalakas sa pag-atake, ngunit higit sa lahat, ang depensa nito ay halos mailalarawan bilang ang pagbuo ng bakal na balde. Sino mang nakulong sa porma sayo ng bakal, maging ang dakilang luho na walang kamatayan, ay mahihirapang labanan. Dahil ang 8 koponan ay umaasa sa Bagua Formation para magtulungan, ginagamit nila ang kapangyarihan ng Bagua para perpektong umakma sa opensa at depensa ng isa't isa. Siyempre, kung gusto mong basagin ang 8 diagram, dapat mong basagin ang mahirap na sitwasyon nito, basagin lamang ang alinman sa 8 diagram upang malutas ito. Ngunit ito ay mangyayari na mahulog sa bitag ng Bagua Array. Dapat tandaan na ang hanay ng Bagua na ito ay hindi binubuo ng 8 tao, ngunit 8 koponan. At sa bawat team, may mga chismosang nagbibigay ng suporta. Ang 8 tao sa pangkat na ito ay pinagsunod-sunod ayon sa Disha Bagua ng sabay-sabay. Kapag may umatake, kailangan pa nilang i-decipher ang maliit na chismis sa maliit na team na ito. Pero iba talaga ang Tiang ang at Disha, sa makatuwid, kahit na masira ang cracker sa unang antas ng malaking bagwa, siya ay madalas na mawawalan ng lupa dahil ang pangalawang antas ng maliit na bagwa ay ganap na naiiba. Sa maliit na lugar na ito, kailangan lang ng 1 o 2 segundo para agad na umatake ang iba pang 7 mukha na trigram team. Sa oras na ito, ang taong nag-crack ng code ay makakaharap ng isang mahirap na sitwasyon, may 7 hexagram sa labas na direktang umaatake sa kanya, at may maliliit na chismis na umaatake sa kanya sa loob, anuman ang piliin niya, malalagay siya sa buhay at kamatayang sitwasyon.
Ito ang kilabot ng bitag na ito at ang lagim nitong Bagwa Bureau. Kung ito ay nasira, ito ay aatake sa kamatayan, kung hindi ito masira, ito ay uubusin ng 8 koponan ng Bagwa Formation at mamamatay, o ito ay mabibigo sa kamatayan. Sa pag-iisip nito, ang sagong nakasuot ng puti ay biglang nakaramdam ng labis na pagtitiwala. Okay, isang big shot na tulad mo Han Sanchen ang nagsalita, at hindi ka natatakot na magdusa, posible bang sinasamantala kita at natatakot pa rin ako sa iyo? Medyo mayabang ang sagong nakaputing damit. Pagkatapos ng lahat, ang pagkatalo ay hindi malamang, ngunit ang panalo ay gagawa ng isang kumpletong pagbalik. Kahit ang tanga ay gagawa ng ganoong deal, at ang tanga ay gagawa ng ganoong pagpili. Kung ganoon ay subukan natin, malamig na ngumiti si Han Sanchen. Okay, sasamahan kita hanggang sa huli. Nang makita ang kumpiyansang hitsura ng espesyal na sugo na nakaputi, at kahit kay Titing na pahiwatig ng pagnanais na tumawa, talagang gustong tumawa ni Han Sanchen sa kanyang puso. Halatang walang alam ang lalaking ito tungkol sa lakas ni Han Sanchen, ni wala siyang alam tungkol sa kabuktutan ni Han Sanchen. Hindi niya kailanman minamaliit ang Han Sanchen mula sa simula hanggang sa wakas, ngunit ang problema ay ang pagiging abnormal ni Han Sanchen ay hindi matansya sa pamamagitan ng labis na pagpapahalaga. Gusto mong tansyahin ang kanyang lakas, maliban kung ito ay isang kakaiba. Ngunit ito ay kadalasang lumalampas sa normal na loika ng mga tao, para kang nakarinig tungkol sa isang Diyos ng kotse, ang loika ng isang normal na tao ay ang taong ito ay nagmamaneho na parang Diyos. Ang galing niya sa pagmamaneho kaya nakakasali pa siya sa world competition at manalo sa unang pwesto. Ngunit hindi mo akalain na ang taong ito ay maaaring gawing eroplano ang isang kotse, magdagdag ng 2 pakpak at direktang lumipad sa kalangitan. Ito ay mga bagay sa labas ng normal na ketulusan, hanggat ang kalaban ay may normal na pag-iisip, hindi niya ito iisipin, maliban na lang kung nakalaban mo siya at pinilit si Han Sanchen na gamitin ang kanyang buong lakas. Ngunit gaano karaming mga tao ang nabubuhay pa na maaaring pilitin si Han Sanchen na gamitin ang kanyang buong lakas. Kaya, ito ay karaniwang isang kabalintunaan. Naging mas magaan ang figure ni Han Sanchen, at wala siyang balak na mapanatili ang anumang lakas sa oras na ito. Tiyak na mas maagang darating ang mga reinforcements, kaya walang gaanong oras si Han Sanchen para tapusin ang taya. Sa isang iglap, si Han Sanchen ay nabalot ng itim na enerhiya at baliw na binalot. Superior. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay napakaingat din, matapos utusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang Han Sanchen, mabilis siyang umatras at sinubukang lumayo sa Han Sanchen upang maiwasan ang anumang mga emerhensya. Agad na pinalibutan ng 8 koponan ang Han Sanchen na may 8 mukha at 8 figure sa poster ng Bagwa. Nanlamig ang mukha ni Han Sanchen, naging itim na enerhiya, at sumugod patungo sa puting sugo. Buksan ang formation. Malakas na sumigaw ang espesyal na sugo na nakaputi, at ang bawat isa sa 8 koponan ay biglang kuminang, at pagkatapos ay mabilis na bumuo ng isang malaking porma sayon. Gaya ng dati, kapag nabuo na ang porma sayon ng kalaban, ang unang pagpipilian ni Han Sanchen ay ang pansamantalang itigil ang opens iba at obserbahan muna ang lakas ng porma sayon ng kalaban, sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang matatalim na gilid nito. Pagkatapos nito, obserbahan ang sitwasyon ng depensa ng kalaban, upang makakuha ng insight sa mga butas sa depensa nito at maghanda para sa pag-atake. Ngunit hindi tinahak ni Han Sanchen ang karaniwang landas, tulad ng bitag na sadyang inilagay ng espesyal na sugo na nakaputi, diretso siyang sumugod sa isang tiyak na direksyon. Akala ko ba napakayabang mo Han Sanchen pero wala ka lang pala, nahulog ka sa bitag ko pagdating mo dito, tanga. Kung ngayon lang, medyo nag-aalala ang espesyal na sugo na mahuli siya ni Han Sanchen, ngayon, ganap na siyang gamaan. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay isang nangungunang mamamatay, at mayroong maraming mga alamat tungkol sa kanya sa lupain ng mga demonyo. Bagamat hindi ko pa nakikita ang kanyang tunay na kakayahan, narinig ko ang kanyang mga maalamat na laban na itinuturing na pervert at nagpapatawa, sa makatuwid, kahit na ang espesyal na sugo na nakaputi ay lubos na kumpiyansa, hindi siya kailanman maglalakas loob na magsabi ng anuman sa harap ng Han Sanchen. Ngunit ngayon, sa nakikitang pagiging walang ingat ni Han Sanchen, halos 100% siyang sigurado na magiging maayos siya.
Sa pagbuo ng 8 diagram, sa sandaling pumasok ka sa isang patay na dulo, ito ay isang patay na dulo. Napakawalang ingat ni Han Sanchen at dumiretso sa dead end, paano ito naging hitsura ng isang bagay na ginawa ng isang alamat, at paano ito mukhang isang empirical na pagpipilian na ginawa ng isang taong nakaranas ng maraming labanan. Ito ay malinaw na isang tanga, ito ay malinaw na isang rampaging toro. I really don't know how you fight those legendary battles before, let alone how you turn things around before. I'm afraid, it's all due to this recklessness. I'm afraid, it's all due to luck. Panipi, Han Sanchen, you are nothing more than this, just a false reputation. You actually tried to use this method to break through my two na bagwa formation. Halika, ang malaki at maliit na yin at yang ay aktibo. Dahil gusto ni Han Sanchen na sumugod sa labanan ng walang ingat, dapat nating turuan siya ng leksyon. Oo, nang matapos siyang magsalita, ang partidong inaatake ni Han Sanchen ay agad na nilabanan ni Xiao Bagua, at ang 7 koponan sa labas ay mabilis ding lumipat patungo sa Han Sanchen upang palibutan siya. Inatake mula sa loob at labas, kahit ang mga Diyos ay hindi makakatakas. You can see some of the tops of the world until you've climbed there. And there are some levels and ranks that you can't appreciate until you've reached them, just a bagwa array. How funny, ngumisi si Han Sanchen, kasabay ng paglabas ng itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Yu Huang, wow, direktang binago ni Han Sanchen ang kanyang kaliwang kamay, at ang kapangyarihan ni Yu Huang ay bumulwak kaagad. Gamit ang kanyang kaliwang kamay bilang hangganan, isang malaking hadlang ang nalikha, lahat ng nakaantig dito ay hindi na kayang pigilan at makatakas sa kontrol ni Yu Huang. Fenji, sinusunog si Ji gamit ang kanyang kanang kamay, dinala ang mapanirang apoy patungo sa 8 tao sa pangkat na nasa harapan niya na sinusubukang lumaban. Apoy sa langit, gulong ng buwan. Wow! Ang apoy sa langit at ang gulong ng buwan ay sumambulat mula sa Han Sanchen na parang apoy na dragon at dekuryenteng dragon. Nagkita ang dalawa at nagsanib puwersa na umungol patungo sa pangkat sa kabilang panig. Ito ay Han Sanchen. Nagdisenyo ka ng bitag para sa akin, ngunit natapakan ko ito. Alam kong may mga tigre sa kabundukan, ngunit pinili kong pumunta sa kabundukan ng tigre. Mayroon kang panloob at panlabas na pag-atake, mayroon akong yuwang na nagpoprotekta sa aking kaliwang bahagi, at mayroon akong makalangit na apoy at gulong ng buwan upang tulungan akong salakayin ang aking kanang bahagi, at mula sa aking harapan, tutulungan ako ni Fenji na linisin ang daan. Mayroon kang dragnet, at mayroon din akong 3 ulo at 6 na braso. Ano? Tulala rin ang espesyal na sagong nakaputi. Hindi niya pinangarap na may isang taong mayabang, at hindi niya inakala na ang taong ito ay magiging mayabang ngunit mayroon ding kapital para maging mayabang. Kung pilit mong sinira ang formation, hindi ba dapat sobrang nakakahiya, di ba? Bakit si Han Sanchen ay kumilos ng makapangyarihan sa kanyang mga kamay? Break it for me. Boom! Sumabog si Fenji, at direktang umatake ang malalaking apoy, biglang parang saranggola ang tila walang talo na Nei Bagua at ang 8 tao sa team. Direkta silang naghiwa-hiwalay at tuluyang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, isang butas ang opisyal na binuksan sa Solidong Hola, at si Han Sanchen, tulad ng isang mabangis na kabayo, ay nagmamadaling lumabas sa porma sayon na parang isang ligaw na kabayo. Ano? Idinilat pa ng sagong nakaputi ang kanyang mga mata. Ang formation na ipinagmamalaki niya ay naging foundation formation pa ng kanyang martial arts academy, kung ano ang kanyang nilinang ang hindi mabilang na mga talento at ginugol ang hindi mabilang na pagsisikap sa pagtatayo at pagsasanay ay, gayunpaman, agad na nawasak sa sandaling ito. Ang pagkabigla at kawalan ng lakas na ito ay nagpanginag sa kanyang buong katawan at nanghina ang kanyang mga paa. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang espesyal na sugo ng Martial Arts Academy, at pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang ganap na master na pinili sa pamamagitan ng mga layer ng pagpili. Ang kanyang mahusay na mental na kalidad ay nagpagising pa rin sa kanya kaagad. Tigilan mo siya para sa akin. Oo, kung ito ay isang labanan, alam niya na hindi siya malayo sa kabiguan ngayon, dahil nasira na ni Han Sanchen ang kanyang porma sayon, kaya sandali na lamang bago niya matalo ang mga ito. Pero ngayon hindi na head-on fight, pastahan lang ang dalawang panig,
at ang pastahan ay kung nilalagay ba nila ang kutsilyo sa leeg niya bago dumating ang reinforcements. Pagkatapos, maaari siyang mag-antala. Hanggat nandyan pa ang team, kaya nilang gampanan ang kanilang papel, at makakapit sila sa Han Sanchen at tulungan silang pigilan siya. Kasunod ng mahinahong utos ng espesyal na sugo na nakaputi, agad na nagising ang 7 koponan mula sa kanilang pagkataranta. Nabigo ang kontrol ni Yu Wang, bagamat nandoon pa rin ang Skyfire at Moonwheel, ang kanilang panliligalig at kapangyarihan sa pag-atake ay limitado pagkatapos ng lahat, hindi bababa sa 5 sa 7 mga koponan ang maaaring pumunta upang palibutan at sugpuin ang Han Sanchen sa isang iglap. Maya-maya, pinalibutan na naman ng 5 team si Han Sanchen. Bagamat ang 5 koponan ay isa lamang scrap, mayroong 8 tao sa bawat koponan, sa kabuuan ay humigit kumulang 40 eksperto. Walang takot. Ano, may kapansanan na ang porma mo, at gusto mo pang pumunta dito para hanapin ang kamatayan. Hindi madali para sa iyo na magtanim, kaya mabilis kang umatras, kung hindi, mamamatay ka ng walang libingan, malamig na sigaw ni Han Sanchen. Emph, wag mo nang isipin na lampasan kami, 5 koponan, 40 tao. May 2 pang team na kasalukuyang pansamantalang hinaharangan ng Skyfire at Moonwheel, at nandoon pa rin ang kanilang combat effectiveness. Natural, sa ganoong momentum, wala silang kahit katiting na pag-aalala. Natural, hindi sila natakot sa sinabi ni Han Sanchen. Kamatayan sa korte. Galit na sigaw ni Han Sanchen, napukaw na ang kanyang balak na pagpatay. Superior. Ang mga tao mula sa 5 koponan ay hindi natakot, at agad na nagsimulang tumayo. Boom! Agad na nag-defensive posture ang 5 team. Ikaw lang. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Bukas. Boom! Nagbago ang katawan ni Han Sanchen mula 1 hanggang 4, at mula 4 hanggang 8. Bumukas agad ang 8 gintong katawan, puno ng momentum. Kailangan mong maghintay hanggang sa makalaban mo ang 7 gintong katawan. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang katawan, ang 5 gintong katawan ay direktang nakaharap sa 5 koponan, na agad na hamarang sa 5 koponan, sabay-sabay, ang 2 gintong katawan ay sumabay kay Han Sanchen at direktang sumugod patungo sa puting sugo, kasama ang 8 gininto ang katawan ng sarili nitong pag-iral, kumalat ito sa lahat ng direksyon sa sandaling iyon, ito ay lubhang nangingibabaw at maaaring direktang kunin ang ulo ng kalaban. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!